The arrest of Miss Christy Salcedo is baseless and not well justified. Hindi pa tapos ang laban. Kahit paulit-ulit mo akong saktan, babangon at lalaban pa rin ako. Lalo mo nang pinapainit ang galit ko sa'yo. At pinapainit mo lalo ang galit sa'yo, kaya tumigil ka na. Anong gagawin mo kay Tori? Kailangan mahanap mo sa loob ng kwartong yan ang susi ng jewelry box na to. Kapag pumalpa ka, puputulin mo yung isang daliri ni Tori. Pili! Konting oras na lang! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Nabili na ni na Christy at Nanette ang property na gagawing bagong location ng school. Who's their new investor? Si Sir Leon. Hindi na lang sila magkaibigan ngayon, magkasosyo din sa negosyo. Lalong lumalalim yung samahan nila. Samantalang kayo palayo ng palayo. Hello? Nasaan ka na? Nandito lang ako sa Manila, namamasyal. Really? Oo. Salamat ulit sa tiwala, ha? Oo naman. Basta siguraduhin mo lang huwag ka gagabihin sa pag-uwi, ha? Oo, saglit lang ako. Uwi din ako agad. I love you. Alright. I love you too. Mag-iingat ka mamaya. Okay, bye. Danilo? Halika sandali. Sir. Meron lang tayong kailangan pag-usapan. Ito na yun. Ganda! Dito, banda. Nanette! Tara. Okay. Hey! Bili ka na. Ito na yun. Here we are. We present to you our new school! Oh, kulang na lang ng signage, oh. Oo, naku, minadali talaga namin yung pag-ayos nito kasi syempre yung mga bata, di ba, Nonette, baka matagalan pa sa pagbabalik ng eskwela tsaka yung mga magulang na rin. Sayang naman yung tiwala na binigay nila sa amin. We owe it to them. And to you, of course, Leon, kasi kung hindi mo kami tinulungan, hindi namin ito magagawa ni Christy. Kaya salamat talaga. Hindi. Naghahanap lang talaga ako ng paglalagyan ng pera ko. Magandang investment, kaya tinayaan ko na. Pero huwag ka mag-alala kasi gagawin namin lahat para mabalik yung investment mo with profit. Yes, oo. Malaki lupa. Malaki talaga, di ba, Nonette, pagpasok mo dyan, ang laki talaga ng espasyo para maglaro yung mga bata area, bago pumasok sa classroom. Playroom. Yes, may playroom. Pati rin sa mga magulang, di ba? Meron ding pwesto para pag naghihintay sila, bago sundayin yung mga anak nila, doon muna sila may kape, may patubig. Kasi pag walang waiting siya ng ingay. Ay, naku, Leon. Huwag ka masyadong confident na babalik yung investment mo dito. Bakit ka nandito? Ana, huwag ka namang gulo. Leon naman. Marami naman kasi tayong pinagdaanan, kaya ayokong masayang yung pera mo sa basurang negosyo nito. Hana, ano na naman ba ang plano mo? Mamemerwisyo ka dito? Christy, alam mo marami kasing salot sa mundo. Baka bukas makalawa, madapuan din ang kamalasan ng lugar na to. Hoy, ikaw! Pwede bang tigilan mo na yung mga pinaggagawa mo? Magpatahimik ka naman. Walang tatahimik. Bababagsakin kita, Christy. Hindi ako makakapayag na makatikim ka ng kahit konting tagumpay. Yan. Tama yan. Mag-away-away lang kayong lahat. Magkagulo kayo. Habang wala kayong kaalam-alam na akong may gawa ng lahat. Puro galit na lang ang laman ng puso mo, Hana. Hindi ka ba napapagod?
Yung galit ko ngayong bumubuhay sa akin eh. Otherwise, matagal na akong patay. Good, Hana. Magpakalunod ka lang sa pagkawala ni Billy. Isipin mo na wala ka na talagang anak. Dahil ikaw ang magiging daluyan ko ng galit kay Christy. Bravo! Halika na, huwag na natin yun intindihan. Pakita na lang natin yung loob ng eskwelahan kay Leon. Halika na, Leon, para makita mo rin yung ininvestan mo. Alam ko kayo ni Yvonne ang madalas nakakasama ng Ma'am Audrey ninyo dito. Alam ko rin na meron siyang pinapagawa sa inyong project. Hindi malinaw sa akin pero nagsisimula na akong magduda kung ano talaga yun. Sir, si Madam Audrey na lang po yung tanungin ninyo. Ako ang amo mo, hindi si Audrey. Sir, bakit mo ba siya pinagtatakpan? Anong meron? hindi ko naman po pinagtatakpan si Madam Audrey. Eh di sumagot ka. Ano ang meron sa lighthouse? At bakit lagi nandun ang Ma'am Audrey ninyo ngayon? Sir. Danilo, yung tanong ko ang sasagutin mo. Huwag mo nang intindihin yung sinabi sa'yo ni Hana. Huwag ka nang pa-apekto nun. Hindi naman ako apektado, Leon. Nag-aalala lang ako kasi nakakaawa na yung sinabi niya sa bandang huli. Talaga bang galit na lang ang laman ng puso niya pagkatapos mawala ni Belly? Alam mo, matagal ko na sinasabi sa kanya na huwag kang sisihin doon sa pagkamatay ng anak namin, pero ayaw niyang makinig. Kasi natatakot siya. Saan? Leon, natatakot siya na kapag nawala na yung galit niya, mawawalan na din yung saysay ng pagmamahal niya kay Billy. Nak, konting tiis na lang ha. Konting tiis na lang, gagaling ka na. I believe you will make a full recovery. Gagawin ko lahat para mangyari yun. Nak, thank you ha. Kasi pinaparamdam mo sa akin kung paano maging nanay ulit. Tagal kong pinangarap yun. Namiss ko. Namiss kita sobra. Ma. Sige na, kaya mo yan. Pilitin mo. Ma. Thank you. Mahal po kita. Mahal na mahal din kita, alam. Masarap marinig. Tanggal lahat ng pagod.
Salamat. Tinatanggap mo pa rin ako kahit ang dami kong pagkukulang sa'yo. Ano? Paano pa kita mamahalin ngayon, anak? Wala ka na. Isa na lang ang alam kong paraan. Ang gumante at ilabas lahat ng galit ko dahil naputol ang pagsasama natin. At si Christy lang ang pwede kong pagbuntungan ng nararamdaman ko. Pinatay mo ko, pinatay ko rin ang anak mo sa paningin mo. Amanas na tayo, Hana. Pero hindi pa sapat. Kulang pa. Kaya magdusa ka pa ng matagal. Dahil hanggat hindi tumutubo ang buhok sa bunbunan ko at hindi bumabalik ang kamay ko sa katawan ko, hindi kita titigilan. Hoy, teka lang! Hey! Manong, dito na lang. Miss Hana? Ano ginagawa ka dito? I saw a woman. Parang minamanmanan niya ako eh. Sino? Saan? I don't know, kaya sinundan ko yung kotse. Hindi ko na nakita kung sino. Baka naman random person lang na gusto makiramay. I don't know, it feels weird. Like, parang kilala, I know her. Maraming salamat po sa inyo sa pagpunta ngayong araw na to. Iisa lang naman po ang ating hangarin. At nagsisikap po kami ni Teacher Nonette para matupad namin ang hangarin na yon. Lubos po kaming nagpapasalamat sa inyo sa patuloy ninyong pagtitiwala sa amin sa kabila ng mga pagsubok at challenges na pinagdadaanan namin. Salamat din po dahil pinagkakatiwalaan nyo kami na maging parte, maging bahagi ng kinabukasan ng inyong mga anak. Salamat po. Salamat. Makakaasa kayo, Teacher Christy. Salamat po, ma'am. Thank you. Maganda hong ginawa ninyo sa anak ko. Tatanawin kong malaking utang na loob ang ginawa ninyo. Thank you po, ma'am. Thank you talaga. Thank you po sa inyo. Hindi ko aalisin yung mga anak ko sa school ninyo. Salamat, sir. Salamat po talaga. Stay strong, Teacher Christy and Teacher Nonette. Suportado namin kayo. Thank you, ma'am. Thank you po. Kahit anong kailangan ng mga anak ninyo, nandito lang kami. Ate Billy, ano na kaya ginagawa ni Mommy? Patuloy pa rin ba siya sa pagti-teacher? Sa tingin ko, oo eh. Hilig ng nanay mo yun. Kahit dati pa sa kuta. Kaya sigurado ako, patuloy pa rin yan sa pagtuturo. Sana nga, patuloy pa rin si Mommy. Kahit na wala na ako, gusto ko mag-work na si Mommy sa buhay. Ano ba yan? Ano sinasabi mo? Mas mabuti pa nga yun eh. Na makapag-focus si Mommy sa iba pang bagay. Ate Billy, sa tingin mo ba makakaalis pa tayo dito? Sa tingin mo ba makikita pa natin sila? Basta ang iisipin mo palagi, bawal tayo mawala ng pag-asa. Kasi, yun na lang yung meron tayo. Pag-asa. Kaya hindi tayo susuko. Ha? Hindi tayo susuko. Sir, wag po. Tumabi ka nga dyan. Sir! Pero sir... Anong sasabi ng tabi?
Hindi nga po pwede, sir. Gusto kong makita kung ano yung sinasabi ni Danilo. Buksan mo yan. Buksan mo. Ito ka na. Sino kayo? Anong ginagawa niyo dito sa isla? Ako po si Billy. Ito si Tori. Paano kayo napunta dito? Lumubog ho yung bangkang sinasakyan namin. Tapos, sinagip po kami ni Aling Yvonne, tapos dinala dito. Nagising na lang po kami na nandito na po kami. Kinukulong ho nila kami dito. Bakit? Kasi masama siya. Sama? Sino ang masama? Si Tita Shaira po. Shaira? Shaira ho. Siya ho yung may pakana ng lahat ng to. Siya ho yung nagpakidnap sa amin. Siya ho yung nagkukulong sa amin dito. Ma'am, mabutit dumating na kayo. Bakit? Sorry, ma'am, pero si Sir Franco kinumpronta ako eh. Tungkol saan? Tungkol sa sekreto niyo. Anong sinabi mo sa kanya? Alam na po niya yung tinatago niyo sa lighthouse, ma'am. Nandun na po siya ngayon eh. Ano? Hindi. Hindi! Sir, tulungan niyo po kami. Pwede niyo ba kaming tulungan ni Tori? Gusto niya ho namin makauwi eh. Tulungan niyo po kami. Opo, sir. Tulungan niyo po kami. Gusto na po namin makapunta sa mga magulang namin. Please, sir. Tulungan niyo po kami. Matagal na ho kami hindi nakita ng magulang namin. Baka nga po tingin nila patay na ho kami. Kasi ilang buwan na rin ho kami kinukulong dito. Ilan buwan na kayo Opo. One? Opo, sir. Hindi sumasagot si Yvonne. Baka pinagbawalan din si Sir Franco kagaya ng ginawa niya sa akin, madam. Ano ba sinabi mo sa kanya, ha? Ano pang alam ni Franco? Tungkol siya lang sa mga bata, madam. Mama, si Sir Franco nasa bodega. Kinakausap niya yung mga bata. Ano hindi pwede? Sir, tulungan niyo kami para awan niyo naman. Sir, wala ko kami ginawang masama. Eh, hindi po namin alam ba't kami tinulungan. Sir, tulungan niyo kami. Para awan niyo. Tulungan niyo kami. Sir, nagsasabi ko kami ng totoo. Maniwala ko kayo. Gusto ko namin makauwi. Sir, tulungan niyo kami. Tulungan niyo kami. Audrey? Hindi Audrey yung pangalan niya. Siya po si Tita Shaira. Siya po yung sinasabi po naming nagpakidnap po sa amin. Totoo ba ang sinasabi ng mga batang to? Shaira? Franco? Totoo ba ang sinasabi ng mga batang to, Shaira? Franco, huwag ka maniwala sa kanila. Kung kayo makikinig sa babae yan, sinungaling yan. Manahimik ka! Ang tanong ko ang sagutin mo. Audrey, Shaira, ano? May naalala ka na? Alam mo kung sino ka? Ano? Kaya mo muna ako magpaliwanag. Kung kayo makikinig sa kanya. Sinabi mo sa akin, hindi mo sisirain ang tiwalang binigay ko sa'yo. Pero ngayon, nagsinungaling ka. I'm sorry. Danilo, Yvonne, labas niyo muna yung mga bata. Lipat yun ng kwarto, sa mas matinong kwarto. Doon muna sila habang kontakin ko yung magulang nila. Sir, thank you po, sir. Pasalamat po. Salamat po. Salamat po. Thank you po, sir. Mas papaniwalaan mo sila kaysa sa akin? Mag-usap tayo. Franco? 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 Love, mag-usap muna tayo. Love, kausapin mo muna ako, please. Love.
Love, huwag kang basta-basta naniniwala doon sa mga batang yun. Love, please. Kausapin mo na ako. Kaz, congrats! We made it! Grabe no, Kaz. Unti-unti na natin naabot yung pangarap natin. Tsaka ang sarap sa pakiramdam na patuloy pa rin ang tiwala ng mga magulang sa atin, no? Kaya nga eh. Tsaka, Christy, isipin mo, lalaki pa yung Bright Vista, lalawak pa tayo. Dadami yung enrollees in the next few years, and before you know it, makikilala tayo as one of the best preschools in the country. Malay mo, pwede tayo mag-branch out, di ba? One day at a time. Sabi ko nga, one day at a time. Sana nandito si Tori, no? Sigurado ako, Kaz, sobrang matutuwa na bumabangon ulit yung mama niya. Kaz, hey, I'm sure kahit saan man si Tori ngayon, nakikita niya lahat ng ginagawa mo dito. And I'm sure she's so proud of you. I hope you know that. Bahagi pa rin talaga siya ng tagumpay kong to. Kasi kahit wala na siya. I'm proud of us. I'm proud of you. Congrats! Dreams ko. Miss Hannah? Denise, gusto ko ma-acquire lahat ng detalye ng property na nabili ni Christy at Talant. Even the floor plan. The floor plan, miss? Bakit? Pinaplano ako. Hindi ko pwedeng hayaan na makatikim sila ng kahit konting tagumpay. Okay? Naalala mo lahat? Oo. Shaira, yun ang pangalan mo? Oo. Bakit ka nagsinungaling sa akin? Love, hindi ako nagsinungaling sa'yo. Pinaniwala mo kung wala kang maalala. Kasi gusto kitang protektahan. Ayaw na kita idamay pa sa masalimuot ko nakaraan, Franco. Simula nung niligtas mo ko, nakita mo ko nag-aagaw buhay na ako pero inalagaan mo ko. Tinanggap mo ko. Kaya hindi na ako nagsalita kasi totoong wala akong maalala ng mga panahon na yun. Nung bumalik yung alaala ko, sige, aminin ko nagsinungaling ako sa'yo noon. Kasi totoo naman na gusto ko nakalimutan yung pangit kong nakaraan. Gusto ko na mag-move on. Gusto ko na magsimula tayo ulit ng bago. Kasama mo sa piling mo. Franco, minahal mo ko nang hindi ko deserve. At ako, gusto ko rin ibalik sa'yo yun. Ng buong buo. Kaso hindi ko magawa. Bakit? Dahil hindi rin ako buo, Franco. May kulang pa rin sa pagkatao ko. At kailangan ko gawin yun. Kailangan kong gawin to para mahalin kita ng buong puso at nang malaya tayo. Ano pang kailangan mong gawin? Noong time na bumalik tayo dun sa Manila, may babae ako nakita dun. Ang pangalan niya, Christy. Siya yung babaeng sumira sa buhay ko. Noong nakita ko siya, bumalik yung galit sa akin. Gusto kong gumanti. Gusto ko iparana sa kanila yung sakit na pinaranas nila sa akin.
Yun yung reason ko bakit ko naisip na kunin yung mga batang yan. Kasi yung mga magulang nila ang sumira sa buhay ko. Kinuha ko sila dahil yung mga magulang nila ang umargabyado sa akin. Sana maintindihan mo ko. Yan yung floor plan ng school nila, Christy. Gusto ko kabisaduhin mo para malaman mo kung paano mo isasabotahe. Madaling-madali lang to, Miss Anne. Anong plano mo? Hanggang kailan matatago ang mga bata dito? Gusto kong magdusa sila. Kagaya ng pagdudusa ko. Sino yung lalaki niya? Galing siya doon sa loob. Bakit? Masama yung kutob ko eh. Mabuti na lang talaga dumating si Sir Franco. Kasi naniwala siya sa atin, Tori. Buti nga kay Tita Shaira. Ito na lang yung huling bagay na hihilingin ko sa'yo. Tulungan mo ko maghigante. So I can love you better. At alam ko hindi ako magiging malaya mahalin ka hanggat hindi ako nakakagante.